Samantha, ang kapal naman ng mukha mo na magsabi ng ganyan dito sa pag-aari ko. Ani ni David at ngumisi lamang si Samantha. Tingnan niyo kung ano ang mga mangyayari. Trust me, hon. Akin ka. At ako ang magiging asawa mo. Sa ngayon, enjoy mo lang ang pag-inom. Dahil soon magiging masaya na tayong dalawa. Wika niya kaya sa inis ko'y ibinato kong isang bote ng alak sa kung saan. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasabi niya. Kung pwede ko lang siya sakalin ngayon din ay kanina ko pa ginawa. Wala siyang karapatan na sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Dahil kahit anong mangyari, walang kasalang magaganap sa pagitan namin dalawa. Umalis ka na nga, Samantha, at sinisira mong gabi namin dito. Galit na ani ni Jefferson, ngunit hindi naman kami pinapansin ni Samantha. Kaya tumungga na lamang ako ng tumungga ng alak. Nakipaghiwalay ka. Pero hindi ko tinanggap, Russell. Alam mo yan. Ako pa rin ang girlfriend mo. At hindi ako pumapayag sa sinasabi mong nakipaghiwalay ka sa akin. Ani pa niya. Hindi ko pa rin siya pinapansin dahil ayokong magalit. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Bakit hanggang dito sinusundan mo ko, ha, Samantha? Inis kong ani sa kanya. Sumunod ako sa iyo dito dahil hindi kita mahagilap sa Pilipinas. Kahit sa opisina mo, wala ka. At hindi nila alam kung nasan ka. Kung hindi pa ako sumunod dito, hindi ko malalaman na ginagawa mo na pala akong ex. Pues, Russell, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo na hindi ako pumayag sa sinasabi mong break up. Ani niya, nakakaramdam na ako ng galit. Gusto ko na talagang sakalin ng babaeng ito upang malaman niya na hindi ako basta-basta tinatakot ng kung sino-sino lang. Kahit na ba ako siya ng best friend ni Lolo. Tumayo ako, tinaklit ko siyang muli sa braso. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita sa mga tauhan ko. Dahil baka pagsisihan mo na nandito ka ngayon sa harapan ko. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang at baka kung ano pang magawa ako sa'yo. Wika ko habang nagpipigil ako ng galit. Hindi ako aalis dito, Ross. Mahal na mahal kita at minahal mo din ako. Dito lang ako kung nasan ka. Dahil ipaglalaban ko lang naman kung ano ang akin. Wika niya, makapal din naman ang mukha ng babaeng ito upang sabihin na pag-aari niya ako. Walang sino man na nagmamay-ari sa akin dahil kung meron man, si Kendra lang yun. Binitiwan ko siya ng padaskol, kaya pabagsak siyang napaupo muli sa upuan. Napatingin ako sa mga pinsan ko at kila Marcos at nagpaalam ako sa kanila. Tandaan mo, Russell. Ikakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako papayag na makuha ka ng Kendra na yon. Wika niya kaya tumawa ako ng malutong dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin na walang katuturan. I have to go. Dito na lang muna kayo at huwag niyong hayaang masira ang gabi niyo. Kung may kailangan kayo sa akin, you know where to find me. Wika ko, tuluyan na ako naglalakad palayo sa kanila. Wait, ihahatid na kita. Ani ni David pero umiling ako. Kayo na ang bahala dyan. Hindi naman ako lasing, kaya kayo na ang bahala sa babaeng yan. May tauhan naman akong nakasunod sa akin, kaya magsaya lang kayo dyan. Wika ko, tuluyan ko na silang iniwan at dumiretso na ako sa aking sasakyan. Kainis. Hindi ako papayag na sirain mong maganda naming simula ni Kendra. Malakas kong sigaw at pinaharurot ko na rin ang aking sasakyan. Pagkarating ni Russell ng penthouse ay inihagis agad niyang kanyang susi ng sasakyan dahil sa frustrations na nararamdaman. Hindi siya makapaniwala na bigla na lamang susulpot si Samantha sa bar habang nagkakasayahan silang magpipinsan. Nagtungo siya ng kanyang kusina at binuksan ang refrigerator niya. Kumuha siya ng isang bote ng alak at pagkabukas nito ay diretsong tinungga ito ni Russell. Naupo siya sa silyang nakatapat sa lamesa at muli siyang tumungga ng alak. Hindi mawala sa isipan niyang mga sinabi sa kanya ni Samantha na ikakasal daw sila. Mukhang nahihibang na talaga ang babaeng yon. Bulong ng isipan ni Russell. Napatingin siya sa hawak niyang bote ng alak. Bakit pakiramdam niya'y nahihilo na agad siya, samantalang hindi naman siya mabilis malasing? Tumayo siya at nagtungo sa salas. Bit-bit pa rin niya ang bote ng alak. Pagkaupo niya sa sofa ay muli siyang tumungga ng alak at nagpakalasing mag-isa. Nakakaramdam siya ng hilo pero hindi siya inaantok. Pakiramdam niya ay nalalasing siya kahit hindi pa naman siya nakakarami ng inom ng alak. Tumayo siya at muli siyang nakaramdam ng hilo. At hindi na niya magawa pang tumayo dahil tuluyan ng umikot ang paningin niya. Para siyang nawawalan ng lakas na hindi niya maunawaan. Kaya hindi na lamang niya tinangkapang tumayong muli. Hilong-hilo siya, pero nagtataka siya na hindi siya inaantok at nawawalan ng lakas ang katawan niya. Napatingin siyang muli sa alak na nakapatong sa ibabaw ng coffee table at tinitigan niya itong mabuti. Ipinikit niya ang kanyang mga mata
Dahil pakiramdam niya langon-lango siya sa gamot na hindi naman niya maunawaan kung bakit. Maging ang isip niya ay para bang naguguluhan sa mga nangyayari ngayon sa kanya. Bigla namang may humawak sa kanyang dibdib mula sa kanyang likuran. Kaya nang pagtingin niya dito ay nagulat siya nang makita na si Samantha ito. Samantha, ani niya na tila ba nahihirapan sa kanyang pagsasalita. Ngumisi naman sa kanya si Samantha habang pinagmamasdan ng kanyang katawan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na akin ka lang. Ani niya, pero hindi ako makatanggi sa sinabi niya. Napatingin siya sa pintuan at hindi niya malaman kung paano siya nakapasok dito. Samantalang sa pagkakatanda niya, binago na niya ang pin code ng kanyang penthouse door. Well, honey, ako ang bumili ng penthouse sa katabi mo. Tapos pinagawa namin ang secret room ang silid ko na konektado dito. Nung okay pa tayo at malaya akong nakakapasok dito. Kasi nalaman ko noon na kailangan mong pumunta dito sa Milan dahil sa isang importanteng meeting. Pero sa kasamaang palad, sa halip na dito ka magpunta ay bumalik ka naman ng Pilipinas. At nagpapakatanga ka sa Kendra na yon. Pero okay lang naman yon, honey. Dahil nandito ka na ngayon. Kaya maisasakatuparan ko ng plano ko. Wika niya habang si Russell ay nakikinig lamang at hindi niya magawang kumontra. Tumayo si Samantha at nagtungo ng kusina. Kumuha siya ng isang basong tubig at may inilagay itong isang pill sa tubig na ipapainom niya kay Russell. Here, honey. Inumin mo to para maginhawaan ka. Ani niya, pero sa halip na inumin ito ni Russell ay itinikom niya ang kanyang bibig. Kahit ano pa ang gawin ni Samantha ay hindi ibinubukan ni Russell ang bibig niya. Kaya tumingin siya sa may silid at isang lalaking lumapit sa kanila. Dennis? Ani ni Russell na nauutal at hindi niya matawag ng maayos ang pangalan ng pinsan ni Samantha. Sorry bro, inumin mo na lang to para matapos na to. Huwag ka mag-alala, paggising mo kinabukasan ay isa man sa mga nangyayaring ito'y wala kang maaalala. Wika ni Dennis kay Russell, napilit pa rin itinitikom ang bibig. Pinisil ni Dennis ang magkabilang pisngi ni Russell, kaya naman agad niyang naibuka ang kanyang bibig at persahan nilang ipinainom ang tubig sa binata na wala na ring nagawa. Pagkainom ni Russell ng tubig ay binitawan na rin siya agad ni Dennis. Kinuha ni Dennis ang bote ng alak na iniinom ni Russell at pinalitan ito ng ibang bote. Binuksan niya ang bagong bote ng alak at itinapon ang kalahati nito sa lababo at pagkatapos ay ipinatong ito sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang baso at hinugasan din ito upang walang matirang kahit na anong ebidensya. Pumasok din si Dennis sa loob ng silid at kinuha ang tape ng CCTV at ipinasok ito sa penthouse ni Samantha. Ang ulo naman ni Russell ay nagsimulang pumilig-pilig kaya kinuha ni Samantha ang envelope na dala niya at inilabas ang dokumentong nilalaman nito. Here, honey, I want you to sign here. Huwag kang mag-alala dahil para yan sa kaligayahan ko. Alam ko naman kasing mahal na mahal mo ko, hindi ba? Ani ni Samantha kay Russell na hindi naman nauunawaan kung bakit hindi niya magawang tumanggi at sumusunod lamang siya sa kagustuhan ni Samantha. Nag-sign na rin ako dyan at pirma mo na lang ang kulang. Sige na, pumirma ka na para pagkatapos nito. Magpapakaligaya naman tayong dalawa sa kama. Dagdag na ani niya at iniabot ang pen kay Russell. At ang binata naman ay pumirma sa dokumentong ibinigay sa kanya ni Samantha. Wala sa katinoan at tamang pag-iisip ngayon si Russell. Ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Samantha ay para lamang siyang robot na sunod-sunuran sa dalaga. Kahit ang isip niya ay tumatanggi. Ngunit ang katawan naman niya ang kumikilos at sumusunod sa mga gustong mangyari ni Samantha. OMG! Sa wakas ay pumirma ka na rin. Ang galing talaga ng Devil's Breath film mo, pinsan. Masayang ani ni Samantha kay Dennis. Napangiti naman si Dennis. At kahit may nakikitang takot sa kanyang muka, ay binaliwala lamang ito ni Samantha. Kapag nalaman ito ni Lolo, mananagot tayong dalawa, Sam. Lalo na sa mga Henderson. Sigurado akong dilubyo ang mangyayari sa ating dalawa kapag nagkataon. Ani ni Dennis sa kanya. Alam ni Samantha na natatakot ang pinsan niya. Pero nandyan na at nangyari ng mga nangyari. Kaya wala nang atrasan. Huwag kang anduwag, no? Napirmahan na niya ang dokumento. Kaya wala na silang magagawa pa. Ani ni Samantha sa kanyang pinsan. Ayos yan, pinsan. Mayaman na mayaman ka na ngayon. Wika ni Dennis sa kanya. Napangiti naman si Samantha at inutusan niya si Dennis na punasan ng mga bagay na nahawakan nila para walang ebidensya ng maiiwan.
Si Samantha naman ay pumatong sa kandungan ni Russell at hinalikan niya ito sa labi. Mabilis namang kumilos si Dennis at itinayo si Samantha na ikinagulat ng dalaga. Huwag dito. Dahil ibang epekto ng gamot sa katawan niya. Tingnan mo kung anong nangyayari sa kanyang alaga. Hindi mo kakayanin dito. Doon kayo sa silid. Ani ni Dennis. Ngayon ay magagawa mo ng lahat sa kanya. Halika't dalhin natin siya sa kanyang silid para maisakatuparan mo ng plano mo. Magagawa mo ng gusto mo ngayon at hindi yan tututol dahil sa gamot na nasa katawan niya. Para yan tandang na manok na handang kumahig anumang oras. Daig pa niyang nakain ng Viagra kaya sigurado ako sa iyong mag-e-enjoy ka buong magdamag. Siguraduhin mo na magbubuntis ka para may pangsigunda ka dyan sa mga planong nagawa mo kung sakali mo na magkabukuhan. Tandaan mo, Samantha, kapag nabuking ka, wag mo akong idadamay. Dahil lahat ng ito'y pakana mo lang. Ayokong malibing nang wala sa oras. Ani ni Dennis sa kanya. Huwag ka nga kasing duwag, no? Hindi tayo mapapahamak dahil kay Lolo. Sigurado akong ipagtatanggol niya tayo sa mga Henderson. At ang lolo ni Russell ay hindi tayo sasaktan dahil kay Lolo. Wika ni Samantha sa kanyang pinsan. Pero sa loob ng kaibuturan niya ay nakakaramdam din siya ng takot dahil kilala niya ang mga Henderson. Pero ngayong napirmahan na ni Russell ang dokumento, ay malakas na ang loob niya. Dahil ang nasa isip niya ay magkakaroon na siya ng karapatan sa lahat. At wala nang magagawa pang mga Henderson kung hindi tanggapin ang lahat. Pagkarating nila ng silid ni Russell ay maayos nila itong naihiga sa kama. Napatingin naman si Samantha sa pagkalalaki ni Russell na nasa loob pa ng suot nitong pantalon. Na tila ba nagkukumawala dahil nakatayo na nga ito. Napangiti siya dahil alam niya kung gaano ka-wild si Russell sa kama. Paano pa kaya kung nasa impluwensya ito ng gamot na ipinainom nila ng kanyang pinsan? Yan na nga ang gagawin ko. Kaya sige na umalis ka na at magpapakasawa ko sa kandungan ng gwapong lalaking to. Sisiguraduhin ko na pag-alis ko ng silid na to ay may naipunla na siya sa sinapupunan ko. Never niya akong ginamit na walang proteksyon. Mautak ang lokong to dahil sinisigurado niya na hindi niya ako mabubuntis. Pero mas mautak ako dahil nagawa natin to sa kanya. Alam kong lalayasan niya ako kanina kapag pinagalit ko siya sa bar. At hindi nga ako nagkamali. Lumaya siya at dito nagtuloy. Wika naman ni Samantha sa kanyang pinsan. Mukhang atat na atat ka dyan ha. Siguraduhin mo lang na lolobong tiyan mo ha. Ani ni Dennis na natatawa. Napatingin naman sila kay Russell na hindi kumikilos pero dilat lamang ang mga mata nito. Huwag kang mag-alala, kapag sinimulan mo na ang gagawin mo dyan, ay magsisimula yung mabaliw. Kaya sabi ko nga sa'yo, paghandaan mo yan. Dahil mas malakas pa yan ngayon sa kabayo at hindi ka titigilan yan hanggang umepekto sa katawan niyang devil's breath na ininom niya. Ani naman ni Dennis. Lalapitan lamang sana ni Samantha ang nakatihayang si Russell. Nang bigla nilang marinig ang pag-ingit ng pintuan ng penthouse ni Russell at narinig nilang ilang kaluskos at boses ng mga pinsan nito na nagtatawanan. Kaya mabilis silang bumalik ng closet at dumaan sa hidden room upang makalipat sila sa penthouse ni Samantha. Pagkabalik nila ng penthouse niya ay nagmamadali na silang sumakay ng private lift na nasa loob ng penthouse niya at tuluyan na silang umalis upang maproseso ng dokumentong pinirmahan ni Russell. Sayang pinsan, dumating ang mga Henderson. Ani ni Dennis sa kanya. Okay na rin yon, kaysa naman mahuli nila ako sa mismong silid ni Russell. Ani niya at tuluyan na silang umalis pagkasakay nila ng sasakyan. Nasaan ba si Russell? Ani naman ni David na halos na utal na habang naglalakad sila sa loob ng penthouse ni Russell at susuray-suray dahil sa kalasingan. Baka nasa silid niya. Ani naman ang mga pinsan niya, kaya dumiretso na sila sa silid ng pinsan nila. Nagtawanan pa ang magpipinsan na makita nilang nakatihaya si Russell sa kama. At tayong-tayong pagkalalaki nito na nakatago sa loob ng pantalon nito. Wala silang kaalam-alam sa nangyayari ngayon kay Russell. Napatitig si David sa mukha ni Russell na dilat ang mga mata. At nakatitig lamang sa kanya, kaya napakunot ang noon nito. Akma niyang lalapitan ng kanyang pinsan nang tuluyan naman siyang bumagsak sa sahig dahil sa sobrang kalasingan. At ganun din sila Jefferson na tumabi pa sa kama ni Russell at ipinikit ang mga mata nila upang matulog. David. Mahinang tawag ni Russell sa pinsan niya. Ngunit bagsak na ito at wala na itong malay pa. Jeff. Halos hindi na maibigkas pa ni Russell ang pangalan ng pinsan niya. Matawag niya lamang ito.
Ngunit tanging ungo lamang ang naririnig mula kay Jefferson. Hindi maunawaan ni Russell kung anong nangyayari sa kanya. Dilat na dilat ang mga mata niya at nararamdaman din niya ang pagnanasa na bumabalot sa buo niyang pagkatao at bumubuhay ngayon sa kanyang dugo. Unti-unti na rin niyang nakakalimutan na may pinirmahan siyang dokumento na ibinigay sa kanya ni Samantha kanina. Ipinikit niya ang mga mata niya at muli itong bumukas at tinitigan ng pinsan niyang si David na nakahiga ng padapa sa sahig at walang malay. David, Muli niyang tawag dito. Ngunit isang mahinang ungo lamang ang isinagot nito sa kanya, kaya tuluyan na nalaglagan luha ni Russell sa gilid ng kanyang mga mata. Tuluyan na ring nalamon ng kadiliman si Russell at nakatulog na rin ito. Kung ano man ang mangyayari kinabukasan ay ikagugulat na lamang ng lahat.